kasi dapat Father Rani Aquino, dapat consistent ang performance ha pag nakita mo to na oh, the extent of the treachery. Dapat ganun din. Ha? Okay, meron pa? Oh, sinabi ko na nga sa inyo, this is a regular program. Okay, ito na, papakita ko na. Ngayon, ito pa. Sinong reporting nito? Philippine News Agency. So, Government of the Philippines. Kailan lang to? March 2, 2023. More than 60 journalists joined China's exchange program. More than 60 media practitioners from more than 50 countries, including the Philippines, are joining the China-Asia Pacific Press Center's exchange program for 2023 that began on Thursday. Sino naman ang nag-funding nito? China-funded. Ano? Anong purpose ng seminar? We hope that you would get to know China better through the program that you will be attending. You are lucky because now China has lifted its restriction and you are able to see and experience China in full without limited movements, unlike the participants in the last program in 2022. So, it is the same program. China-funded. Ngayon, etong mga mainstream media na ito, bakit kayo nagtataka na meron nun? Nagpa-participate kayo dun eh. Or baka naman, gusto nyo, mas solo nyo. Baka naman kasi mga legitimate journalists, gusto nyo ring masolo yung China-funded seminar sa China. Huwag na tayo magplastikan. Ayaw nyo ng competition. Nagpa-participate kayo eh. Ilang beses na. May 2022, may 2023, may 2024. Tapos nagulat kayo doon sa same seminar na pinuntahan nila Trixie, Mark Lopez, at may kasama rin sila doon na mga journalists from major broadsheets. Ano na ngayon? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Di Committee Against Disinformation, yung mainstream media na naman nagsisinungaling. At ginagumagawa sila ng issue. Kaya, alam nyo, sabi nung kalbo na professor, ang hinihintay na lang niya, ang gusto daw niya hintayin yung magna cum laude. Eto na. Alam mo, hindi ako magiging magna cum laude, Professor Contreras, kung sasakyan ko yung amats nila. Alam ko yung amats nila. So, yun na nga lang. Problema nila is, kaya kung paikot-ikutin yung amats nila. Hindi ako papaikot. So, ngayon, problema nyo na yan. Okay. So, ayan na-establish na natin. Okay? Na ang Philippine mainstream media, mahilig din silang pumunta sa mga China-funded. Okay. Okay. Ngayon, sino ngayon ang nagwo-worry sa mga China-funded na seminars? Who? Sino talaga? Sino talaga? US ang naluloka sa mga China-funded training. Ayan US think tank wary of China-funded training for Filipino journalists. Kailan lang to? January 16, 2022. So ito photo from the Philippine News Agency, participants in a China-sponsored media training workshop post for a picture. May 18, 2019. So matagal lang nangyayari ito. Ito naman ayan si Tio. Nakita niyo si Tio? Ayan si Tio. Tio Moreno ba to? Or kumukha lang ni Tio? Parang feeling ko si Tio Moreno to. Tio, ikaw ba yan? Ayan ang mga journalist, Sino yung mga nandyan?
China's been providing some 75 countries, including the Philippines, media training that is not based on traditional. Ito yung kaya nag-worry ngayon, yung US. US ang may pakana niyan. Oh, 'di ba? So ngayon, matagal na 'yan. Okay? Matagal na yang training seminar na yan na all expense paid by China. Okay? Kita mo, the 30-member Philippine delegation included personnel from the PCOO, PNA, Radio Television Malacanang, Philippine Information Agency, Philippine People's Television Network, and the Bureau of Communication Services. Journalists from Sunstar in Cebu, iOrbit News in Pampanga, Manila Times, and Pulso na makabagong Kabiteño were also in the contingent. Ito yung 2019 lang. Okay? Oh, ngayon, bakit kayo nagtataka, mainstream media dito? Alam niyong may ganyan, nagpa-participate nga kayo noon. Noong 2024 lang, nagpa-participate din kayo o dahil gusto ng US or dahil kasi kayo tanggap sa kanan, tanggap sa kaliwa. May China funded, may US funded. Alam niyo naman, parang hindi ko na alam, hindi ko na alam mga kalakaran ninyo. Oh, ano, tapos, biglang, oh, extended treachery. Ganun si Padre Damaso. Ano yun? So, alam natin kung kanino galing yung propaganda na yon. Di ba? Di ba? Oh, ano? Ay, nako. Sabi ko na sa inyo eh. 'Di ba? I am telling you, pinaglololoko kayo nito. Nangyari na sa atin to noong 2016, nangyari na sa atin to noong panahon ni Digong na ang mainstream media, pinagloloko tayo. Pinagloloko rin tayo ng mga intellectual elite kuno sa Pilipinas. Katulad ni Father Rani Aquino na extent of treachery. Totoo ba to, ABS-CBN? Ulitin natin for more impact, no? Yung sinabi ni Father Rani Aquino ang tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante is Father Rani. Okay. Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Kahit yung ABS-CBN, DZRH, nag-participate. Diba? Ulitin natin, naalo sila sa pamaypay. Oh my God! Grabe ito, ABS-CBN! It shows the reach of treachery. Ano? Nakita nyo na? Kung paano pinaiikot-ikot ng ABS-CBN, tanggap sa kaliwa, tanggap sa kanan. Ganyan sila. So sila, nagjo-join din sila ng mga China state-sponsored seminar. Mga journalist ng ABS-CBN. Nakita nyo naman, DZRH kasama doon sa nung 2024. Ay syempre, may 2023, may 2022, may 2020, nung pandemic, wala. Nung panahon ni Duterte, marami yan. 2019, 2018, 2017. Marami silang nakapunta, nag-enjoy ng China-sponsored summit, media seminar. So yung isa sa mga pinaka-latest ng December 2024. Okay? December 2024. Yung pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Nakita nyo na, 'di ba? December 2024. Ulitin natin for more impact. Nang lalo mabulunan si Father Damaso. Okay? Nang mabulunan si Father Damaso na ride on na wala ka ng relevance. No, nobody's reading you except your circle. So, you're just having a conversation among your peers. Dahil nga, napakasinungaling. Ano naman yan? Diba? It shows the reach of treachery. Si Father Damaso, Diyos mio. Diba? Diba? Pinakita ko sa inyo, yung pinaka-latest is nireport pa ng News 5. Kasi kasama yung News 5. Doon sa China-funded
Hmm. Ayan, News 5. Nung December 2024 lang to. Ito yung pinaka-latest. The same seminar na inattenda nila Trixie. Pero yung na Trixie, I think it was 2023 or 2022. I cannot remember. So, di ba? Two-week media exchange program. The same. Sino ang sponsored? Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sino mga participant? 11 Filipino media practitioners, editor, producers, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH, which is ABS-CBN, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network Davao, and DZUP University of the Philippines. So ngayon, sino ang naglolokohan? Sino ang nanloloko ng bayan? Nahuli ko na naman kayo. Okay. At ngayon, ang pinaka-closing salvo natin, dahil gusto ko na rin matulog, 2:00 na. Pinaka-closing salvo natin. Thank you sa mga nagpapadala ng tip. I appreciate it kahit yung iba pinapadala is 2 pesos. That's a huge thing. Okay? That's a huge thing dahil this is a people-sponsored blog. Dahil ako, ang aking utang na loob ay sa aking mga readers who have been there behind me, beside me, on top of me. Charot. Wala namang on top. Hindi ako pumapatol sa mga readers. Ang aking utang na loob ay akin sa mga readers. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala ng tip. I appreciate it kahit 2 peso, meron pa nga nagpapadala ng piso. Wala akong pakialam. Everything counts. I appreciate every cent dahil kayo, nasa inyo ang sa inyo ako may utang na loob. I will never be here in where I am right now if not for every single bit of you who supported me since I started in 2016. Na nakitawa sa akin, nakibaldaguran, ano pa ba? Nakipag-elyahan, charot. Nakipag-alindogan, ano pa ba? Nakipag-tsuktsakan. Wala mo na tsuktsakan. Ako pumapadol sa mga readers. Hindi ba? So maraming salamat. Nasa inyong aking utang na loob. Kaya hindi ko kayo may iwanan. No? Kahit gusto ko man, hindi ko kayo may iwanan kasi a lot of you, I'm returning the favor. I will not be here. I will never be in where I am right now, stage of my life. If not for every single of you who believed in me. Sabi nga ni Catriona Gray, ano yung sabi ni Catriona Gray? I am here today because someone believed in me. Anyway, so, kayo yon. Nasa inyong utang na loob ko. Nasa mga Duterte ba? Well, not really. It's really with the people. Hindi ba? Kaya nga kung may hinaing kayo laban sa mga kahit gusto nyo sabihin sa mga Duterte, sinasabi ko na, hey, your followers are not appreciating what you're doing. Ganyan. Kasi kayo ang talagang tunay na backbone ng mga social media influencer.